Ito po ang Honda Click 125 Standard Version 4, glossy red color. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ito po ang glossy red na Honda Click 125 Standard Version. Version 4 na po ito. Minsan ay napagkakamalan po itong Special Edition dahil nga ito po ay mayroon ding two-tone color combination na black and then red color. Ngunit ito po ay glossy color. At mapapansin po natin itong standard version, ito pong kanyang cast wheel is black color. Yung special edition po is matte brown po yung kulay ng kanyang mag wheels. Mapunta po tayo rito po sa kanyang daytime running light. Napakaastig po talaga ng daytime running light ng Honda Click 125. Dito naman po located dito pong kanyang mga turn signal sa bandang itaas, na kung saan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa ay very visible po yan. Titigan naman po natin ito pong kanyang headlight. Ayan, ang ganda po nito pong kanyang headlight design dahil para po siyang mata ng agila. Mayroon naman po itong partition dito sa gitna. Of course, mayroon po yung high beam and low beam. Naka V-shape design po pala ito pong kanyang front face cover. At dito po sa bandang ibaba ay matatalim din po ito pong kanyang mga pangil. Dito naman po sa bandang gitna, black color po ito na glossy, and then mayroon po siyang M-shape design na matulis hanggang dito sa bandang ibaba. Nakaterno po yan dito po sa kanyang handlebar cover. Ayan o, naka M-shape design din po yan. At may nakalagay naman po rito na FI, PGM-FI, also known as Fuel Injection System. Kaya maaasahan po natin na ito pong Honda Click 125 ay matipid po sa pagkonsumo ng gasolina. Ito naman pong kanyang handlebar cover, combination po ito ng glossy red and then glossy black. Gaya ng sabi ko, naka M-shape design po yan. At may makikita naman po tayo rito na Honda decal in white color. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang side profile. Dito po natin mai-specify ito pong standard version dahil magkaiba po sila ng decals doon po sa special edition. Dito po sa bandang itaas may makikita po tayo rito na click in white color na decal along with silver. Habang dito naman po sa gitna, meron po itong partition na black at nagdugtong po rito ay red color. May makikita naman po tayo rito na Honda decal na white, and then ganyan po yung kanyang decals dito po sa kanyang side profile. White and then gray black color. At mayroon po pala itong windlet, ito pong itim na to, na kung saan ay pwedeng pumasok at maglaro ang hangin. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang front fender, glossy red din po yan, at may nakalagay po rito na combi brake na decal. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang kanya pong braking system ay naka-combination brake, na kung saan kapag atin pong pinihit yung atin pong preno dito sa likuran, ay sasabay po ng bahagya ang preno natin dito po sa harapan. Ang kagandahan niyan ay nakakapagbigay po ang combination brake system ng balance na stopping power. Kaya very safe po yan. At ito pong kanyang front suspension is black color po siya. Gumagamit po ito ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na matte black Tokico. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ito pong kanyang cast wheel is black color. Yung special edition po is matte brown color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90/80-14. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin ito pong kanyang digital meter panel display. Meron naman po itong 2-button selector dito po sa bandang ibaba. Meron po tayong makikita rito na Honda decal or Honda logo dito sa bandang gitna. Habang dito naman po sa kanyang mga button selector, meron po tayo ritong high beam and low beam, turn signal selector, at nasa gitna yung kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, ang makikita natin dito ay nag-iisa lang. Ito pong kanyang electric starter. At dito po sa kanyang mga brake levers, black color naman po siya. At may makikita po tayo rito na additional mechanism. Yan po yung kanyang park brake lock, na kung saan kapag kayo po ay nagpark sa mga matataas na lugar or mabababa, ay hindi po dudulas at dadaus-dos itong inyong scooter. Dahil nga po ito pong kanyang park brake lock ay maglalak po ito pong kanyang gulong rito sa likuran. Kaya very safe po yan pagdating po sa uphill and then downhill parking situation. At pagdating naman po rito po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. Meron na rin po siya diyang shutter lock key for safety purposes para hindi manakaw. At ang kagandahan niyan ay included na rin po rito yung kanyang seat opener.
Kaya less hassle-free na rin kapag kayo po ay magbubukas ng inyong underseat compartment. Anyway, ito po pala mga ka-LM ay mayroong 18 liters na underseat compartment at kasya po rito yung half-face helmet. At dito na rin po located, ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 50 km per liter. At ang atin pong Honda Click 125 ay meron po itong 769mm na seat height. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para may ipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating foot into the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At sa tansya ko naman mga ka-LM, kayang-kayang i-manage po ito ng 5'2" and above. Ito naman pong kanyang upuan, simple lang naman po siya, black color, itong kanyang seat cover. Malambot naman po siya, kaya comfortable po siyang sakyan. At ito pong kanyang integrated na grab bar is black color po siya. Makikita natin dun sa special edition, yan po ay matte brown color. Kaya mai-specify din natin na ito po yung standard version. Balik tayo rito sa harapan, silipin natin itong kanyang 2 front pockets. Dito po sa kanan, meron po ditong mas mababaw na pwede po nating paglagyan ng coins. Habang dito naman po sa kabila, may door dito, buksan natin. Mas malalim po ito at pwede po tayo diyang maglagay ng mobile phones. At mayroon na din po pala itong integrated na USB charging port na kung saan gagamit na lang po kayo ng charging cable ay pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mga mobile phones. At dito po pala sa bandang gitna, mayroon na rin po itong utility hook. At ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa scooter na ito ay malapad at malawak din po yung kanyang floorboard. Sukatin natin para malaman natin sakyan natin. Ayan. Maluwag po talaga ito pong kanyang gulay board. At anti-slip naman po ito pong rubber cover on top. Kaya hindi dudulas yung inyong mga paadyaan kahit na umuulan. Mapunta naman tayo rito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. Black color po na metal yan. May rubber cover on top. Habang dito naman po sa bandang ibaba, equip na po ito ng side stand engine cut-off switch. At mayroon din po itong center stand na glossy black color. Dito po sa kanyang side profile, ganyan po yung makikita natin na decal. White color, combination po yan ng gray color. May nakalagay naman po dyan na click in white color tapos liquid cooled. Dahil nga po naka-liquid cooled yung kanyang cooling system. At silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Matulis din pong pagkakadesign itong kanyang taillight at maganda. Very attractive po yan tignan. At ito pong kanyang mga turn signals ay located po rito sa bandang ibaba. Naka-pop up po yan. Kaya more visible po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. At ito pong naka-emboss na part na to pag ating sinilip, nandyan po yung kanyang plate light. May added light reflector sa gitna. At mayroon naman pong decal na white color na Honda. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ito pong kanyang stock na exhaust pipe, napaka-forma po ng kanyang dating. Dahil two-tone color combination po yan, na black, ito pong kanyang head protection guard. At silver naman po ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. Silipin naman po natin yung sukat nitong kanyang gulong sa likuran. Ito po pala ay mayroong 100/80-14. Makapal na po. Ito pong kanyang gulong rito po sa harapan hanggang dito po sa likuran. Kung i-compare natin dun po sa kanyang previous version. Dumako naman tayo rito sa kabila. Pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Glossy black naman po yung coil spring na ginamit nila dyan. At ang kanya naman pong rear braking system, ito po ay equipped with mechanical trailing o yan po yung kanilang tinatawag na drum brake. At pag-usapan naman natin ito pong kanyang cooling system. Dahil nga ito po ay naka-liquid cooled. Makikita natin dyan yung kanyang radiator at yung kanyang black na radiator cover. Nakalagay naman po rito sa kanyang decals na ito po ay naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. Kaya para po dun sa mga kababayan natin na mahiling mag-long rides, highly recommended po ang Honda Click 125 dahil nga yung kanyang cooling system ay kaya pong tumagal maghapon magdamag sa mga malalayong biyahe. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Honda Click ay meron po itong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.2 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM.
At may bigat po ang scooter na ito na may kabuuang bigat na 112 kilograms. At ang presyo po ng Honda Click 125 Standard Version 4 ay nagkakahalaga po ito ng 81,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,392 pesos sa loob po yan ng 3 taon. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng Honda Click 125 version 4 ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At kung malayo naman po kayo sa aking exact location ngayon, ay available po ang aming mga branches nationwide. Kaya ako na rin po yung magbibigay sa inyo ng pinakamalapit na Guanzon Honda dealers sa inyong lugar para hindi na rin po kayo mahirapan. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa mga susunod na scooter updates. Bye-bye!